Ano pong kasalanan na kinahihiya natin? Ang sagot, inggit, selos. Ayaw nating aminin na tayo'y naiinggit. Ayaw natin sabihin sa iba na tayo'y nagseselos. Subukan mo man, sabihin mo, naiinggit ka no? Ako? Hindi ha? Diba? Ano namang kasalanan ang pinagmamalaki natin? Anong kasalanan na ating pinagyayabang? Ang sagot, kataasan ng loob. Pride. Yan, hindi natin tinatago yan. Pag may pride tayo, pag meron tayong ayaw na patawarin, makikita mo, sa itsura pa lang, nakataas ang ilong, hindi namamansin, tahimik, napakalamig ng trato sa iba. Pride. Yan hindi natin tinatago. Pinagyayabang natin. Kaya nga, kayabangan ang tawag natin sa kasalanan yan. Ano sa dalawa ang mas madaling gamutin? Yung selos, yung inggit. Mas mahirap gamutin ang pride. Mas mahirap gamutin ang kataasang loob, ang kayabangan. Amen? And why is it very difficult to heal pride? Kasi, una, ayaw niyang tanggapin na meron siyang pagkakamali. Paano magbabago ang isang taong ayaw niyang aminin na siya ay mali? And remember this, my dear friends, that the sin of the devil is pride. Ang demonyo dati siyang anghel, pero bakit bumagsak siya? Tingin niya mas magaling pa siya sa Diyos tingin niya mas matalino pa siya sa Diyos tingin niya mas alam pa niya sa Diyos. Kaya bumagsak siya. Ang kasalanan ng demonyo, kayabangan, kataasan ng loob. Kaya nga, sobrang taas, binagsak ng Diyos. At sabi po nila ito, the devil has no knees. Walang tuhod ang demonyo. Anong ibig sabihin nun? Dalawa. Pag walang tuhod, hindi ito makakayuko. Pag walang tuhod, hindi ito makakapagdasal. Kaya nga, tignan niyo po, the connection of prayer and humility. A prayerful person is a humble person. Ang isang taong mapagkumbaba, isang mapagdasal, palaging nananalangin na tao. Kaya nga, pag buhay na buhay ang demonyo sa isang tao, buhay na buhay ang pride sa kanya, hindi magdadasal yan. Malayong mananalangin yan. At hindi niya aaminin na mayroon siyang masamang ginagawa. Mahirap pakitunguhan ang mga ganyan na tao. Yan, naiintindihan niyo, sino para sa Diyos doon sa kwento natin ang mas banal? Yung na pinagmamalaki niya ang kanyang sarili, na palagi daw siyang nag-aayuno, na palagi siyang tumutulong, palagi siyang nagdadasal, pagkatapos minamaliit niya yung makasalanan. Pero ano yung itsura ng makasalanan? Ano yung muka ng makasalanan nung siya'y nagdarasal? Nakayuko daw at humihingi ng tawad. At siya ang mas binigyan ng pansin dahil totoo yung nakasulat sa Bible, a humble and contrite heart, O God, you will not spurn. Hindi pwedeng hindi pakinggan ng Diyos ang isang pusong nagsisisi at nagpapakumbaba kesa sa isang pusong nagmamalaki at nagmamalinis. Mahirap gamutin ang pride, pero pwedeng gamutin. Hindi ibig sabihin mahirap, imposible. Difficulty does not mean impossibility. Yun lang nga, kailangan mong gawin ng paraan. May paraan. And what are the ways? Maraming paraan. Para po sa akin, may 3 paraan. Gamot para sa pride. Una, we need an example of humility. Pag wala kang sinusundan sa pagpapakumbaba, hindi ka magiging mapagkumbaba. Amen? Because we learn by example. Tandaan niyo po yan. Ano po yung sabi ni San Antonio? Actions speak louder than words. Mas malakas mangusap ang gawa ng tao at mas naiintindihan ng tao, mas tumatagos sa puso ng tao yung gawa
yung totoong buhay, yung karanasan. Kesa doon sa puro salita, wala naman laman. Malaking epekto sa isang taong mayabang, mataas ang loob, pag meron siyang nakikitang nagpapakumbaba. We need more examples of humility. And you need to expose yourself there. You need to follow that. At baka makalimutan po natin ang unang-unang halimbawa natin, tayong mga Kristiyano, sa buhay na pagpapakumbaba ay ang ating Panginoong Jesus. Jesus, who was God, humbled Himself to become like us in all things except sin. Isipin niyo po yun, Diyos siya, napakataas, binaba niya kanyang sarili, inubos niya, inalis niya ang lahat ng kanyang pagka-Diyos. He emptied Himself for us. That is the prime example of humility. At nung siya'y pinako sa krus, walang natira sa kanya. Inalis niya ang lahat. Yun yung pagpapakumbaba. Kaya nga po, hindi bagay. Yung tayo ay pumapasok sa simbahan, tayo'y nagsisimba, tayo'y lumuluhod sa harap ng krus, simbolo ng humility, pagpapakumbaba, tapos ikaw meron kang pride. Pagkatapos magsisimba ka, tignan mo yung iyong suot, tignan mo yung iyong saplot, tignan mo kung ano yung nakabalot sa iyo. Puno ka ng ginto. Pero yung sinasamba mo, ni isang diamante, ni isang pera, ni isang ginto, wala siyang sinusuot. Ang suot niya, pako. Pero ikaw, pag maglalakad ka sa simbahan, taas noo. Pag tinitignan mo yung mga tao, minamaliit mo sila. Hindi bagay. That is hypocrisy. Hindi po ba? Yan ay pagpapakunwari. Hindi po ba tayo nahihiya sa harap ng Diyos na inubos, walang natira, tinapon niya ang lahat para sa atin, tapos ikaw naman, nag-iipon na ng iipon. Pinagmamalaki mo sa mga ibang tao. Hindi bagay. Sana kung ikaw ay lumalapit sa Diyos, sana kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, lalong-lalo na nakaharap ka sa krus ni Kristo, madama mo naman na kailangan mong magpakumbaba. Matuto ka din na mag-alis, na magtapon ng mga nagiging daan ng iyong kayabangan. Pangalawa, constant love and affection. Paano mo mapapalambot ang matigas na karne? Kailangan mong pakuluin, kailangan dumaan sa init. At ano po ba yung init ng ating buhay? Pagmamahal, malasakit. Pansinin niyo po, yung mga taong mapagmataas, yung mga taong mayabang, kulang ng pagmamahal yan. Think of this person in your life na napakayabang, napakataas, puno ng pride. Yan yung mga taong malayo sa iba. Yan yung mga taong konti yung kaibigan. Yan yung mga hindi kinakausap. Kausapin niyo. Kahit na nakakainis sila, padama natin ng pagmamahal, ng pagkalinga. Kaya lalong nagiging matigas ang puso ng mga yan, dahil walang nagpapalambot ng pagmamahal. Gusto mong magbaba ang mga nandun sa napakataas. Yayain mo sila, sumama, makiisa, mahalin mo sila. Constant love and affection will slowly burn pride. Pangatlo, at kahuli-hulihan, God will make a way for the proud to be humble. Yan yung sinasabi sa ating gospel. Ang mga nasa taas ay ibababa, ang mga nasa baba, ang Diyos, itataas niya. Sinong gagawa nun? Tayo? Hindi. Ang Diyos, siyang gumagawa. Huwag kang mag-alala. Ang trabaho mo lang, magmahal ka. Pero pabayaan mong Diyos siyang gagawa ng paraan. Magpapakita yan ng karanasan, may ipaparanas yan sa kanila. Ibababa sila. The lowly will be exalted, and those who extol themselves, God will humble them. God will make a way. Anong gagawin natin? We continue praying. Dahil sabi ko nga, ang mga palaging nagdarasal, sila ang mapagkumbaba. Ang mga masasamang tao, maraming palusot, pero ang mga mabubuti at banal na tao, may pangako na sinusundan.
Bad people make excuses, but good people make commitments. Nung minsan po, merong isang kwento tungkol sa mga turista. Pumasok daw po sila sa gubat sa Amazon. Habang namamasyal sila, sila ay naligaw at nadakip ng mga mababangis na tao, mga cannibals, kumakain ng kapwa-tao. Nung dinala na po sila doon sa kanilang village, doon sa kanilang baryo, kinulong, hindi nila alam kung paano sila makakatakas. Buti na lang, may nakita silang isang tao doon, nakakaiba. Hindi niya kamuka yung mga cannibal. Normal yung kanyang suot, nakapantalon, naka-t-shirt. Kaya nga, napansin nila, kakaiba itong taong ito. Hindi siya savage. Civilized siya, marunong siya, matino siyang tao, kaya tinawag nila. Lumapit naman po itong tao at sabi nila, bakit kakaiba ka? Bakit hindi ka kamuka nitong mga ibang cannibal na walang masyadong suot? At nagsalita po itong tao, sabi niya, ako kasi nag-aral ako. Pumunta ako doon sa syudad, nakapag-aral ako, kaya iba na yung aking suot. Kung ganyan pala, sabi ng mga turista, kung nag-aral ka na, alam mo na mali yung pagkain ng tao, tulungan mo kami. Hindi, sabi niya. Kumakain pa rin ako ng tao, sabi niya. Di ba nag-aral ka na? Oo, nag-aral ako. Ang natutunan ko nga, pag kumakain, dapat hindi ka nagkakamay. Dapat gumagamit ka ng kutsara at tinidor. Kaya mamaya, pag niluto na kayo, hindi ako magkakamay. Gagamit ako ng kutsara at tinidor. Ang isang taong nabubuhay sa kasalanan, hindi magbabago yan. Gagawa at gagawa ng dahilan para mapagpatuloy niya yung ginagawa niyang kasalanan. He will make excuses. Meron at meron siyang palusot. Pero ang taong mabuti, kahit na mahirap gawin, kahit na merong sagabal, kahit na merong pumipigil sa kanya, kahit na nabibigatan siya, hahanap at hahanap ng paraan yan para magawa niya yung mabuti at banal. Hindi ba yan po yung narinig natin dito sa ating ebanghelyo? Pinapatay si Jesus ng mga Hudyo. Meron siyang death threat. Hindi na siya makalabas in public. Pero tingnan niyo po, kahit na may panganib sa kanyang buhay, sabi ng ebanghelyo, pumunta pa rin siya sa templo ng patago. Because Jesus has this commitment. May pangako siya na dapat niyang tuparin. Ang pangako na palaging makaugnay ang kanyang ama. Ang pangako na palagi siyang pumunta sa templo na tinuturing niyang bahay niya, bahay ng kanyang ama. At kahit ano pang maging panganib, kahit anong sabihin pa nila, kahit anong gawin pa nila, hindi siya natatakot. Wala siyang palusot. Walang dahilan para hindi niya gawin yung mabuti. Suriin po natin yung ating sarili. Ano bang mas marami ang nangyayari sa iyo? Ano bang mas marami ang iyong iniisip? Mga dahilan, mga palusot, o yung pangako, commitment na kailangan mong gawin? Tingnan niyo po, ano yung palusot ng mga nambababae? Bakit nagbababae sila? Bakit kumuha sila ng kalaguyo? Kasabihin nila, walang oras ang misis nila sa kanila. Hindi na sweet ang misis nila. Nag-iba na yung ugali. Naging napakabwisit. Itong bagong nakita nila, binibigyan sila ng oras, binibigyan ng importansya. Mga palusot, excuses. Anong palusot ng isang taong ayaw mag-aral o ayaw magtrabaho? Nakakatamad. May sakit ako. Di ba? Pag ayaw ng tao, gagawa siya ng sakit. Pag ayaw ng tao, biglang lilitaw, merong sakit. Ayaw pumasok. Bakit? Merong test Ay, nilalagnat ako. Excuses. Ayaw magtrabaho. Bakit? Wala naman trabaho Nag-a-apply ako, hindi ako tinatanggap. Excuses. Mga palusot. Marami din po sa atin. Ang daming palusot pagdating po sa ating pagsisimba, pagdating sa pananampalataya. Bakit hindi ka nagsisimba? Anong sasabihin? Nalayo. Marami akong ginagawa. Father, pasensya na ha. Marami akong trabaho. Father, bakit ako magsisimba? Lalo lang ako nagkakasala. Nakikita ko doon yung mga kinaiinisan ko. Mas maganda na po yung hindi ako magsimba. At least, hindi umiinit yung ulo ko. We have a lot of excuses. Pag gumagawa ka ng mga palusot, mag-ingat ka. Paraan yan ng demonyo para magkaroon ka ng dahilan para hindi mo gawin yung mabuti at banal. Many times,
The devil uses our mind. Matalino ang demonyo. Pag gumagawa ka ng dahilan para sa iyong mga kasalanan, ang tawag dyan, rationalizing. You give a reason for your bad actions. But tanong ko po sa inyo, is there a good reason to do evil? Para magkasalungat yun Is there a good reason to do evil? Mabuti ba ang gumawa ng masama? Alam natin ang sagot, hindi. Pero gumagawa tayong dahilan. Maralas po, nararanasan ko yan sa kumpisal. Nangungumpisal sa akin. Pagkatapos sabihin yung kasalanan, magpapaliwanag. Kasi po, Father, kasalanan ng asawa ko. Kasi po, Father, kasalanan ng kapitbahay namin. Kasi po, Father, kasalanan ng mga anak ko. Sasabihin ko po, sandali. Nangungumpisal ka ba o kinukumpisal mo yung kasalanan ng ibang tao? Kung nangungumpisal ka, ibig sabihin, nagsisisi ka, inaamin mo yung kasalanan na ginawa mo. Hindi ka na dapat magpaliwanag, hindi ka na dapat magpalusot, hindi mo na dapat sabihin yung dahilan. Bakit ginawa mo yon? The mere fact na nagkukumpisal ka, ibig sabihin, alam mo, masama. There is no good reason to do evil. There is no good reason to do a sin. Mas maganda, dagdagan natin ang ating pangako sa Diyos. Ito ay ang ating hamon. Create more commitments. Do not make excuses. Dahil ang mabuting tao, gagawa ng paraan para maipakita yung mabuti. Pero ang taong makasalanan, ang taong masama, kahit na madali yung mabuti na magagawa, meron at meron siyang palusot. Meron at meron siyang dahilan. Magdasal po tayo. Huwag sana nating bigyan ng palusot yung ating mga masamang ginagawa. Pero palakasin ang ating pangako, tuparin ang kanyang mga utos at sumunod sa kanya. How to spot a liar? Paano mo malalaman sino yung nagsisinungaling? Lying is a major offense. It is a grave sin. Pang-ilan sa 10 utos, yung do not bear false witness to others. Ayun, nag-google na. 10 utos na lang, hindi pa memorize. It is the 8th commandment. Huwag kang gagawa ng salita laban sa iba. Huwag kang magsisinungaling. But this sin is one of the sins that we most do. Ito yung kasalanan na palagi nating ginagawa. Palagi tayong nagsisinungaling. And why do we do it? We have different motives. Marami nagsisinungaling kasi tinatago nila yung kasalanan nila. They want to save their faces. Meron silang pinoproteksyonan na pagkatao. Ayaw nilang masira kung sino sila. Kaya nga, they put on a mask. Pagsisinungaling, pagkukunwari. Meron din mga iba naninira. Pag gumagawa ka ng kwento tungkol sa iba, yan ay pagsisinungaling. Bakit? Siguro naiinggit. Bakit ka naninira? Nagagalit. Gustong magiganti. Meron din mga iba nagsisinungaling. Bakit? Because they want to protect others from unnecessary stress and anxiety. Kamukha na lang, masasabi mo ba sa iyong ina o ama, meron siyang cancer, na ilang buwan na lang, ilang araw na lang ang itatagal niya. Yung mga iba nagsisinungaling to prevent unnecessary stress and anxiety. Nagsisinungaling para hindi na lang mag-alala, hindi na lang sasabihin. But having a reason for doing a sin does not make it good. Tandaan niyo po yan. Hindi ibig sabihin, papaliwanag mo, i-justify mo yung kasalanan. Magiging tama yan. Merong mga kasalanan na kahit na anong paliwanag, kahit na anong dahilan, pag ginagawa mo yan, masama pa rin yan. So, the end is not justified by the means. Kung ito ay masama, masama pa rin ito. Kahit na anong paliwanag mo. Yan, napakahalaga. Tingnan natin. Paano natin malalaman na nagsisinungaling tayo? Paano natin malalaman na nagsisinungaling ang ibang tao? 3 bagay lang po. Hanapin nyo ito. Una, ang tao na nagsasalita na wala ang banal na espiritu, sigurado nagsisinungaling yan. Kaya nga, para malaman mo kung nagsisinungaling siya, pray. Magdasal ka, pagdasal mo siya. Hindi niyo po napansin, pag nagbibigay ng testimony o patotoo ang isang tao sa korte, dadalhin nila yung Biblia, hahawakan, they would place their hand on the Bible, swearing an oath
to tell the truth and nothing but the truth. Pagdarasal, hindi makakapagsinungaling ang isang tao kung nandyan ang banal na Espiritu. Makukonsensya at makukonsensya siya. Madudulas at madudulas, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kaya nga, if you're trying to investigate, trying to know if the person is telling the truth, before asking him or her, pray. Hingin mo ang tulong ng banal na Espiritu dahil ang banal na Espiritu ay katotohanan. Remember that. Second, look for details. Pansinin niyo po ang mga sinungaling pag nagsasalita, very general. Hindi magbibigay ng detalye yan. Tatanungin mo siya, ba't ginabi ka? Saan ka galing? Nagtrabaho, nag-overtime. Ganun lang sasabihin. Sinong kasama mo? Mga kabarkada. Saan kayo pumunta? Diyan lang, sa tabi-tabi. Malapit lang. Very general, di ba? Pero tanungin mo, sino sa mga kabarkada mo? Sabi mo nga yung mga pangalan. Tingnan niyo yung reaction ng mga yan. They will deflect the question para hindi pagsabihan, maggagalit-galitan, bigla magdadabog, maiinis yan, magwawala, tataas ang boses. Ikaw naman, para wala nang pinag-uusapan, di natatanungin. Pero ang tanong, nagsasabi ba siya ng totoo o nagsisinungaling? Tignan niyo po, dito sa ating nabasang istorya, nakita nila kung ano yung totoo. Kasi tinanong nila yung detalye. Susana was framed for a sin that she did not do. Siya daw ay merong kalaguyo. She was being accused by these two elders. Pine-frame up siya nitong dalawang matatandang mahihilig. Sila'y nagsisinungaling. Gusto nila siyang patayin. Pero para makita nila yung katotohanan, anong ginawa nila sa pagtatanong? Tinanong nila, saan nyo ba nakita merong kalaguyo itong babaeng sinasabi nyo? Magkaiba yung sinabi nila. Nagbigay sila ng detalye, pero magkaiba. Mahuhuli mo ang isang tao sa pagsisinungaling niya, tanungin mo tungkol sa mga detalye. Madudulas at madudulas, lalabas at lalabas ang katotohanan diyan. Pangatlo, tingnan mo din kung nagtutugma yung kanyang sinasabi. Kamukha sa ating kwento, hindi nagtugma yung kwento ng dalawang mahihilig na matatanda. Magkaiba yung mga puno na kanilang binanggit. Yan yung pinakamadali na paraan para makita natin sino ba yung mga sinungaling sa mga nagsasabi ng katotohanan. Minsan, sa buhay lang ng tao, mapapansin mo yan. Kung ano ba yung lumalabas sa kanyang bibig, kung ano ba yung bunga ng kanyang buhay. If the person is inconsistent, hindi tapat, hindi tumutugma doon sa kanyang pananalita, sa kanyang gawa, sinungaling yan. Tandaan po natin yung tatlong yon. Pray for the Holy Spirit, ask for details, and look for consistency. Mahuhuli mo sino yung mga sinungaling doon sa mga nagsasabi ng totoo. But we should not stop there. Ano ngayon pag nalaman mo kung sino yung sinungaling? Hindi natatapos yung trabaho natin dyan. Kailangan natin gawin ay paano ba natin mapapagbago yung mga sinungaling. Kasi ang nakakatakot, pag ang isang tao palaging nagsisinungaling, nagiging katotohanan yung kanyang pagsisinungaling. When a person keeps on telling a lie, the lie is becoming the truth. At nakakatakot yan. Kaya nga, what we should do is, once we have discovered that they are lying, we should not stop there. We should help them. We should try to rehabilitate them, to transform them into persons who speak the truth and live the truth. Dahil pag tayo ay nabubuhay sa kasinungalingan, diyan po nabubuo, nagkakaroon ng bunga, nanganganak ang ibang kasalanan. There will be a snowballing effect. Nag-uumpisa sa maliit na kasalanan, pero dahil hindi natin pinutol, dahil hindi natin itinuwid, ano mangyayari? Palaki ng palakihan. Parami ng ibang kasalanan. Remember, lying is just a doorway to other sins. Ang pagsisinungaling ay isang pintuan sa ibang mas malalang kasalanan. Kaya nga, pag nalaman na natin, pag nadiskubre na natin, agad-agad tulungan na natin yung tao, sabihin natin nagsisinungaling ka at gabayan natin siya na mabuhay ng totoo at mabuti.
does that mean that something seems to be so strong and powerful that you will follow it, that you will worship it? Hindi lahat ng malakas pinakikinggan. Hindi natin maalis sa ating buhay. There are also strong feelings that we experience. At pag nararamdaman mo ang mga malalakas na bagay na ito, hindi mo naman dapat itong sundan. Hindi dapat ito manatili sa iyo. Halimbawa na lang po, lungkot, depression. Lahat po tayo dumadaan ng lungkot, ng depression. Pati po kaming mga lalaki. Hindi lang namin pinapahalata sa inyo. Yung ating po mga kapatid na OFW sa ibang bansa, they message me. Nadidepress sila, nalulungkot sila, nakalayo, homesick. Ayaw lang nilang sabihin sa mga pamilya nila, ayaw nilang silang mag-alala. Wala silang ibang mapagsabihan. Lalong-lalo na yung mga nasa gitna ng disyerto. Lalong-lalo na yung mga nagdadrive malalayo. Lalong-lalo na yung mga nakasakay po ng barko. Ang tindi po ng kanilang lungkot. Yung mag-isa, walang makausap. Minsan, pati din po ako. Hindi ko ba maintindihan, dumadating din po sa akin yung lungkot. Minsan, ayaw ko pong magdasal. Minsan, nawawalan din po ako ng ganang magmisa. Minsan, parang ayaw kong tumayo sa aking kama. Sinasabi ko sa sarili ko, ayaw ko munang mag-homily. At hindi ko po maintindihan. I am trying to understand this. Where is this coming from? Pero pag dumadating po ito, isa din po ang naiisip ko. Hindi po ito galing sa akin. Nanggagaling din ito sa demonyo. Dahil ang demonyo ang masama, gagawin niya ang lahat para pigilan ang mabuti. And sometimes, the devil will plant the seed of sadness and depression in us to prevent us from showing our good deeds. Pinipigilan kang maging mabuti. Pinipigilan kang magmahal, magmalasakit. Ang gawin mo ang misyon ng Diyos. Kaya, pag po ako'y nalulungkot din, I start to pray immediately. And I ask the grace of God. Sinasabi ko, tulungan ako. Dahil marami din taong umaasa sa salita ng Diyos. Napakalakas ng damdamin. Pero hindi mo ito dapat sundin. Kung paano din po isang nagiging cause ng away, hiwalayan ng mga mag-asawa. Ano? Sinasabi nung isa, Father, wala na po akong feelings sa kanya. Wala na po akong pagmamahal sa kanya. Meron na po akong ibang minamahal. Kahit ano pong sabihin nyo, kinausap na po ako napakaraming pare. Kinausap na po ako ng mga kamag-anak ko. Wala po talaga eh. Siya na po yung bago kong mahal. Talagang damang-dama ko po dito sa aking puso. That's true. The feelings is valid. Totoo yan. Pero hindi naman ibig sabihin tama yan. Napakalakas, pero hindi mo naman dapat sundan. Napakalakas, pero hindi mo naman dapat sambahin. And what does worshiping means? It means that thing becomes a priority in your life. Pag sinasamba mo ang isang bagay, ibig sabihin, siya yung nauuna kesa sa mga ibang bagay. Pinakita po yan ng ating Panginoon sa ating nabasang Ebanghelyo. The Lord also experienced this powerful, strong feeling, the feeling of hunger. Gutom na gutom daw po siya. Biglang lumitaw ang demonyo, sinabi sa kanya, pwede mo namang gawin tinapay yung bato eh. Bakit hindi ka kumain? Hindi ginawa ng ating Panginoon. Kasi pinapaalala niya, hindi lahat ng malalakas na iyong nararamdaman, agad mo dapat sundan. Ang demonyo nagpakita ng napakalakas sa kanya. Sabi ng devil, binigay sa akin lahat ng syudad, lahat ng kapangyarihan, lahat ng pera, kayamanan, ibibigay ko sa iyo. Kung luluhod ka sa harapan ko, sasambahin mo ko. But what did Jesus tell the devil? It is only God alone that you should worship. Only God alone you shall follow. And why is that? Because with the Lord, with God,
There is completeness. There is wholeness. Wala nang kulang sa Diyos. Nasa Diyos na ang lahat. Ang demonyo, ano bang binibigay niya sa atin? Kapangyarihan lang. Pero kulang pa yung kapangyarihan. Hindi naman po ibig sabihin may kapangyarihan ka na. Meron ng pagmamahal dyan. Hindi naman ibig sabihin may kapangyarihan. Meron ng kabutihan at kapayapaan dyan. Minsan nga, nasa iyo na ang lahat ng kapangyarihan. Hindi mo nararamdaman ang tunay na pagmamahal, kabutihan at kapayapaan. It is only God could give us that. Not only power, but God could help us to love, truly love more. It is only God that can give us true goodness, true peace. Na mag-ingat po tayo sa demonyo na nagpapakitang napakalakas. Pero sa totoo, masama yan, mali yan.